Hi guys! Andito ako para i-explain kung paano nyo i-recover ang mga records ninyo dun sa luma ninyong accounts. Okay? So, ito po yung pinakabagong update ng PUEA para sa BM. So, bago po ang lahat, pasubscribe po ako dun sa page at saka sa uh, YouTube channel po para ma-update po kayo sa mga updates or sa mga pagbabago dun sa sistema po. Okay? So, let's start. So, ano yung pagbabago na ito? So, ang unang discussion natin would be kung para kanino ang proseso na ito. So, ang pinaka-main na tina-target ng prosesong ito ay para dun sa mga nakakakuha na ng exemption, BM exemption dun sa lumang sistema. So, at saka dun sa mga hindi otomatiko na nailipat ang mga record mula dun sa lumang BM. Kasi sa sistema ng PUEA, pagka nag-create ka ng e-registration mo, automatic yon na nililipat niya yung lumang BM account ay BM records mo dun sa inyong ginawang e-registration. So, ang basic nito, it takes 2 to 6 hours para mailipat ng sistema yung galing sa luma mong BM account. So, ano ba ang mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema o nawawala yung record natin dun sa ating BM account? Ganito lang po kasi yun. Ibig sabihin po kasi, mali po yung impormasyon na nandun po sa lumang account po ninyo sa BM. Karaniwan po na nagkakamali dyan is yung birthday tsaka yung pangalan. Although ang karamihan po talaga is yung birthday kasi lumalabas naman sa OEC kasi yung pangalan. So basically baka tama naman yun. Okay? So ganito ang mangyayari kung tama yung inyong birthday, pangalan, automatic yun, wala kayong magiging problema na hindi malilipat yung anyong mga records sa e-registration ninyo. Okay? So, paano kung hindi nalipat ng sistema, naka-create na ako ng aking e-registration at 24 hours na ang nakakalipas. Hindi ko pa rin nakikita yung aking lumang mga records sa BM. Ano ang gagawin ko? So, ito yung first step natin. So, merong bagong update si PUEA, makikita nyo siya dito. Meron transfer old BM records na button ngayon sa help desk. So pag clinic nyo yan, lalabas dito yung first name, middle name, last name at saka birthday. Input nyo lang po yun. So may reminder dito, kailangan kaparehas kung ano yung impormasyon na nandun sa nasa luma ninyong account sa BM. So, ibig sabihin, kung ano yung impormasyon nyo dun sa luma nyong BM account, yun din ang ilalagay nyo dito. Okay? So, mayroong pangalawang reminder, create e-registration first. So, ibig sabihin, nire-require ng sistemang ito na kailangan nakakreate na or gumagana na, nalalagin nyo na yung e-registration number po ninyo. Kasi dito sa sistema nito, papakita ko sa inyo mamaya na hihingin talaga yung e-registration ninyo before siya ilipat. Okay? So, check if your records are correct. Ibig sabihin kasi nito, pag nailabas nyo na yung records ninyo sa lumang BM, kailangan nyo i-check kung yun ba talaga ang inyong record dun sa BM. Baka kasi may kapangalan kayo, ka-birthday pa, napaka-rare na mangyari yun. Tapos, hindi nyo chinek kung yung record na nililipat nyo is sa inyo talaga. Magkakaproblema kayo. Hindi pa rin kayo makakakuha ng exemption dun sa bagong sistema kung mali din yung record na lumabas. Okay? So, make sure na tama lahat ng ginagawa ninyo. Huwag kayo magmadali. Basahin nyo kung ano yung mga records na lumalabas. Okay? So, click nyo lang yung find record. Once na nilagay nyo yung first name, middle name, last name, at birthday ninyo, lagay nyo yung find record. So, lalabas yung information. So,
makikita nyo dito sa baba, mayroong, kunwari sa akin, sample lang, mayroong lumabas na limang record. So makikita nyo, merong transfer record na lalabas dito sa pinakababa. Ibig sabihin, transfer record to e-registration number. So kailangan alam nyo yung e-registration number nyo. So kailangan talaga nakaka-login talaga kayo dun sa sistema, dun sa e-registration nyo. Okay? So, ito yung sinasabi ko, kailangan nyo i-check po ito. Check nyo kung yan ba talaga yung record ninyo, kung ano yung RFP, mali pa ata yung label nila, status yun. Pero ito yata yung position ninyo. Okay? So, make sure na tama lahat yung record na nandito. Kasi kung hindi, wag nyong itatransfer sa records ninyo, mas malaking problema yung mangyayari doon. Kasi yan, pupuntahan nyo na talaga kay PUEA para ipaayos yan. Okay? So, ano yung mga mangyayari dito? So, meron ditong confirmation kung clinic nyo yung e-registration nyo. In-input nyo na yung e-registration number nyo, then clinic nyo yung transfer record. Ito yung lalabas. So, may confirmation pa rin. Tinatanong niya kung ililipat mo ba talaga, sigurado ka na ba? Okay? Pag ni-yes nyo yan, merong dalawang possibility na lumabas. Okay? Yung successful na i-transfer nyo na yung record, or ito, old BM account registration do not match. Name of birthday don't match. Ibig sabihin, may mali dun sa inyong record, yung e-registration record ninyo at saka yung old BM account ninyo, hindi siya nagtutugma. Ibig sabihin, dalawa lang, it's either any of the two ang nagmali. It's either yung e-registration ninyo, mali yung information, or yung old BM ninyo, ang mali ang information. So, wag nyo nang mamaliin para lang mag-match. Okay? So, ganito ang gawin natin. Paano kung ang e-registration ninyo, yung information sa e-registration ninyo ang mali? So, pag yun ang mali, ilagay nyo, mag-help desk ticket na kayo, ipaayos nyo sa help desk. Mag-file na kayo ng ticket doon, then hintayin nyo may ayos nila. Okay? Pangalawa, kung yung BM account ninyo ang may maling information, meron ding ticket pero hindi sa under ng e-registration. Sa balik manggagawa record niyo siya makikita. Okay? Papakita ko sa inyo kung paano mamaya. Okay? So, ano ba ang rules ng system na to? Okay? May rules ang system na to sa paggamit ng rules na to. Ito yung una, old BM data and e-reg data should match. Ibig sabihin, yun nga, yung sinasabi ko kanina, kailangan pantay or tugma yung e-reg data ninyo sa old BM account ninyo para ma-match. Okay? Old BM data should have no match e-registration. Ibig sabihin, hindi pa na ima-match nung system yung inyong informasyon. Okay? So, ibig sabihin lang nito, nung nag-automatic update si system or nag-automatic transfer ng mga old account, hindi na yan nailipat or hindi niya na-match sa pangalan ninyo. Tsaka lang mag-work yung system para sa inyo. Okay? So, ganun siya. So, match point is first name, middle name, last name, and birthday. Ibig sabihin, ito yung chine-check ng system na kailangan tugma. So, yung first name, middle name, at saka last name at birthday ninyo sa e-reg at saka sa old BM account ninyo dapat tugma. So, kung hindi nagtugma yan, may problema. Explain ko na ngayon. Katulad kanina, kung e-registration ang may problema sa helpdesk ticket, under ng e-registration service ang isi-select ninyo, then account editing or editing of birthday name and gender, yun yung isi-select ninyo. Ngayon, kung sa anong tawag nito, sa kung kayo nagka-problema sa old account, old BM account, under siya ng service BM online. So, magse-select kayo ng concern old BM records. So, paano siya? So, ito siya. So, pagka nagpunta kayo sa helpdesk ticketing, pagka ang old BM account ang may problema, select nyo yung old online service balik manggagawa,
uh, yung select concern, BM old record problem. So yan yung isi-select yung concern para makita ng anong tawag nito, ng gumagawa niyan. So kung ang problema naman ninyo is yung e-registration ninyo, select nyo yung online services e-registration na part. Then select nyo yung appropriate na concern. Okay? Wag nyong ipa-file kung ang problema nyo ay e-reg, ipa-file nyo sa balik manggagawa. Hindi po nila yan masasagot kasi yung system po is ang PUEA po is iba-iba ang opisina niyan or iba-ibang division ang nagmamanage niyan. Ibang division ang nagmamanage ng e-registration, iba ang nagmamanage ng mga BM. So, hindi kayang gawin ni BM yung e-reg ninyo. Hindi rin kayang gawin ni e-reg yung BM ninyo. Okay? So, yun, ganun ka-importante po ang pagpa-file ng tama. Kasi masasayang lang po yung oras ng hintay nyo kung hindi tama yung pinag-file po ninyo. Okay? So, ilagay nyo lang yung information ng concern ninyo. Okay? So, make sure na yung processing site ninyo, na-select nyo yung processing site na tama, na malapit sa inyo. Kasi marami akong napapansin na hindi na nagbasa, hindi na nila binasa kung ano yung mga nandito. Nag-file lang sila, yung concern lang, nilagay lang nila, pero hindi sila nag-select ng processing site. Ngayon, ang problema dyan, kung ang processing site na pinili nyo, anong tawag nito, marami or hindi rin, hindi under niya yung inyong concern, hindi niya rin yan masasagot. Diyan nagkakaroon ng problema yung mga nag-post dun sa page natin na matagal na silang nakapag-file. Wala pang sumasagot. Kasi hindi kasi sa kanila yun. Okay? So, make sure na tama or mag-select kayo dun sa kung saan kayo malapit talaga. Okay? So, pagkatukuhan nyo yung ticket, okay, hindi nyo na actually kailangan pumunta sa PUEA. Hintayin nyo lang na ma-update nila yan. Ang basis kasi nila, first file, first serve. Ibig sabihin, dun sa system, naka-queue agad yan. So, nakapila yan. Parang yung may virtual na pumila para sa inyo, para sa mga concern ninyo. Okay? So, nakahingi ako ng sneak peek dun sa sistema nila sa likod. Okay? So, eto siya. Okay? So, kung ito yung nakikita ng PUEA pag nag-file kayo. Okay? So, yan lang yung gagawin nila. So, ima-match lang nila yung record ninyo dun sa e-registration ninyo. Kung tama yan. Ililipat nila yan kung nag-match. Kung hindi naman, kunwari, may mali ka lang sa birthday, may mali sa birthday nyo, hindi tugma dun sa data na nakalagay sa system, titingnan nila ngayon yung passport nyo. Okay? Sa akin, wala akong in-attach na passport kasi sa e-registration. Kaya, no image found to. So, make sure na lagay nyo yung passport or i-attach nyo yung passport ninyo dun sa e-registration ninyo para automatic na makikita na ni PUEA yung yung passport ninyo. Hindi niya na ngayon hihingin or hindi niya hihingin sa inyo sa ticket. Magre-respond yan for sure. Hihingin sa inyo yung ticket ay yung passport ninyo, image ng passport ninyo. Anong tawag nito? Additional yun. Additional na wait time. Kumbaga, imbis na nakita niya na yung passport ninyo na nandyan, na naka-attach na, manghihingi pa ngayon siya ng passport. Kasi nga, anong tawag nito? Kailangan niya kasi ng verification. So, kailangan niya ng verification, wala yung passport mo. So ang point ko doon, ang tip ko sa inyo, bago kayo mag-file, i-attach nyo na yung passport ninyo sa e-registration para automatic nang ma-submit din kay PUEA kaagad. Okay? So, importante po na naka-attach yung anong tawag nito? Naka-attach yung passport. Okay? So, ganun lang po ang proseso nun. So,
i-recap natin. Pagka ikaw ay wala kang, anong tawag nito, hindi na ilipat yung iyong account, ay yung mga records sa lumang BM account, i-con mo na. Anong tawag nito, merong facility si POEA na transfer yung record. Okay? Given lang, dapat match yung old records mo, old account records mo, dun sa e-registration data mo. So, importante may e-reg ka na, nakatouch na yung passport. Ngayon, pagka hindi nag-match at ang may problema ay e-registration, i-file mo sa ticket. Okay? Paayos mo yung mali. Kumbaga, i-check mo kung tama ba yung first name, middle name, last name, at saka birthday mo. Kailangan tugma yun. So, ibig sabihin, kung tama yun naman yung information mo na nilagay dun sa e-registration at hindi pa rin nag-match dun sa ang tawag nito, dun sa inyong lumang account or lumang BM account, ibig sabihin, yung lumang BM account ang may problema. Mali yung impormasyon na nandun. So, yun ang ipa-file nyo ngayon sa ticket under ng BM. BM, dito po siya. So, yan. BM old records. BM, tapos BM old record problem. Okay? So, yun lang ang gagawin ninyo sa sa pag-correct dun sa or pag-recover sa inyong mga lumang records. So, after nyo may file, hintayin nyo na lang na matapos. Magre-reply naman sila at mare-resolve yun. So, i-keep nyo lang po yung ticket ninyo, yung ticket number ninyo. Then, dun sa inquiry nila, dun sa help desk, pwede nyo ilagay yan para makita nyo yung response, yung respond ng nasa POEA. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Yun to. So, kung may mga questions po pala kayo, post nyo lang sa baba. Yung mga hindi ko nasagot dito, yun lang po yung mga sasagutin ko. Okay? Thank you.